Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 10:21. Boom! Ang pinagsamang pag-atake ng kidlat at apoy ay damapo sa kabataang nakasuot ng itim. Ang nakamamatay na init na iyon ay agad na tumakip sa kanyang buong katawan, at sa isang kisap mata, siya ay naging isang sunog na bangkay. Instant kill. Ang kanyang pagkamatay ay hindi direktang naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng kanyang ghost spirit at pag-atake sa binata na pinakamalapit sa kanya. Gayunpaman, ang kabataang iyon ay nahulog din sa isang ilusyon. RIP. Isang malutong na tunog ang umalangaw nang lumipad ang ulo ng binata. Agad siyang napatay ng kuko ng ghost spirit. Sa isang kisap mata, nahulog ang dalawang eksperto ng 9th grade True Energy Disaster, na ikinagulat ng natitirang apat. Control. Agad namang nag-react ang nangunguna at na-control ang dalawang gumagala na espiritu. Sa sandaling ito, muling sumipol ang hangin. 100-layer Demon Fox Clone. Biglang nahati si Luo sa 100, bawat isa sa kanila ay nakahawak sa isang eskarlata na latigo habang agad nilang pinalibutan ang natitirang apat. Sa daan-daang mga Luo, bagamat mayroong 12 ng mga ilusyon, mayroong 20 tunay. Nang magtipon ang 20 Luo na ito, ang kanilang mga aura ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanilang apat na pinagsama. Napakalakas ng pressure na halos hindi na sila makahinga. Hindi maganda. Ang kabataang nangunguna ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto kung anong uri ng kaaway ang kanyang pinukaw. Pero sa oras na mag-react siya, huli na ang lahat. Nang bumaba ang latigo ni Luo, silang apat ay nahulog na sa isang ilusyon at agad na pinatay ni Luo. Bagamat gumagamit ng latigo si Luo, naintindihan din niya ang perpektong pamamaraan ng espada. Sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming clone, kahit isang eksperto sa spirit disaster ay hahagupitin hanggang mamatay. Bakit ang hina nila? Tinakpan ng orihinal na katawan ni Luo ang kanyang bibig at napasigaw sa gulat. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang kanyang lakas. Sa isang galaw lang, nagawa niyang agad na pumatay ng apat na henyo na nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya, pati na rin ang 29 na antas ng True Energy Disaster Ghost Spirit. Gayunpaman, lahat ito ay salamat sa Eye of Illusion ni Yezuan. Kung hindi, ang apat sa kanila ay hindi bababa sa makatiis ng isang round ng pag-atake. Dapat kayang lumaban ang lakas ni Luo sa mga eksperto sa second grade spirit disaster. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso habang nakatingin sa 6 na bangkay na nahuhulog mula sa langit. Kung ibang tao, baka magselos siya. Gayunpaman, si Luo ay kanyang pagkatao, at kung mas malakas si Luo, mas magiging kapakipakinabang ito para sa kanya. Siyempre, kahit sinabi niya ito, ayaw ni Yezuan na maabyutan siya ni Luo. Kaagad, nilinis ni Yezuan ang larangan ng digmaan at tinipon ang 6 na interspatial ring. Medyo kaunti ang ghost fetishes. Ngayon, magagamit ko na ang evil ghost twist cry ko kung gusto ko. Ibinuhos ni Yezuan ang lahat sa kanyang nilalamon na espasyo. Hindi lang iyon, nakahanap din siya ng 6 na maliliit na watawat sa Chenkun rings ng 6 na tao. Ito ba ang 10,000 ghost banner? Itinatak nito ang mga espiritong multo sa loob at pinapatawag sila sa panahon ng labanan. Inalis ni Yezuan ang 6 na 10,000 ghost banner. Marami pa ring multo sa loob. Kapag dumating ang oras, maaari siyang pumunta sa lungsod upang kumita ng pera. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaisip ng magandang paraan para kumita ng pera. Maaari siyang makipagpalitan ng maraming bagay, na tiyak na magiging napakapopular sa lupain ng mga patay. Halimbawa, ang Ghost King Pearl na maaaring magpapataas ng lakas ng ghost spirits, ang Netherworld 10,000 Ghosts Banner na maaaring magbigay daan sa ghost spirits na dahan-daang tumaas ang kanilang lakas sa loob, ang White Bone Sword, at iba pa. Hanggat iniimpake niya ang mga bagay na ito, tiyak nakikita siya ng malaking tubo. Sa sandaling ito, nagtanong si Luo, "Young Master, saan tayo susunod?" Ngayong nabura ko na ang Corpse Ghost Mark sa akin, hindi na magiging madali para sa Corpse Ghost man na hanapin tayo. Punta muna tayo sa pinakamalapit na Nether City. Gusto kong makahanap ng ilang bagay. Panipi.
Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan nang sumagot siya. Ang paghahanap sa corpse ghost man ay hindi isang kagyat na bagay. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay upang madagdagan ang kanyang habang buhay. Noon lamang niya na ipagpatuloy ang paggamit ng Dragon Catcher Hand. Siyempre, mas mabuti kung mahahanap niya ang mga kinakailangang bagay para mabuksan ang Eye of Eternity. Pagkatapos buksan ang Eye of Eternity, ang mga mahahalagang punto ni Yezuan ay lumipat sa kanyang mga mata. Hanggat hindi nasisira ang kanyang mga mata, hindi siya mamamatay kahit magkawatak-watak ang puso't utak. Sa oras na iyon, maaari niyang gamitin ang bloodline ng Divine Tree of Life para makabawi. Pagkatapos, dinala ni Yezuan si Luoluo sa Nether City. Ang Nether City ay ang pinakamababang antas ng lungsod sa Land of the Dead. Ang kapangyarihan sa likod nito ay ang 100 Ghost Sect. Ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay makahanap ng ilang kapaki-pakinabang na bagay at kumita ng malaking pera. Gayunpaman, nang umalis sina Yezuan at Luoluo, isang figure ang lumitaw sa lugar kung saan sila nag-away. Ang figurang ito ay nakasuot ng bakal na maskara. Ito ay ang bangkay ng multo ng Corpse Ghost Man. Gayunpaman, ang kanyang kaharian ay hindi true chi disaster, ngunit spirit disaster. Nagpaikot-ikot siya saglit bago lumipad sa isang tiyak na direksyon. Ang direksyong ito ay ang direksyon na iniwan ni Yezuan at Luoluo. Gayunpaman, natagpuan na ni Yezuan ang Nether City. Nether City. Ang City Lord ay isang second-grade spirit disaster expert. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Young Master, pagkatapos mong gawin ang iyong negosyo, papatayin ba natin ang daan? Sinabi ni Luoluo, na itinago ni Yezuan sa artifact space. Pag-uusapan natin ito pagdating ng panahon. Sa likod ng Nether City na ito ay ang 100 Ghost Sect. Kahit na ang City Lord ay second-grade spirit disaster, maaaring may mga eksperto sa lungsod. Sagot ni Yezuan, ang 100 Ghost Sect ay may mga eksperto ng 4th grade spirit disaster, kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang Nether City ay tila kapareho ng ibang mga lungsod, ngunit pagkatapos na makapasok, ang isa ay madalas na makakita ng mga gumagala na multo. Siyempre, lahat ng mga multong ito ay kontrolado ng isang tao. Sinasabi na ang mga multo sa Sect of the God of Ghosts ay napakalakas. Ang isa sa kanila ay nasa Manifestation Realm, at ang nagtatag ng Sect of the God of Ghosts. Nang siya ay namatay, nagtayo siya ng isang pormasayon at ginawang Ghost Spirit, na nagbigay daan sa kanya upang mapanatili ang mga alaala ng kanyang buhay. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Ang Sect of the God of Ghosts ay isang kapangyarihan na kasama ng mga multo. Ang tagapagtatag ng Sect of the God of Ghosts ay may ganoong paraan, kaya naman ang Sect of the God of Ghosts ay napaka-prospered, at walang mga palatandaan ng paghina sa loob ng libu-libong taon. Bihira para sa isang eksperto sa true chi disaster na mabuhay ng higit sa 100 taon. Gayunpaman, maaaring gawing multo ng Sect of the God of Ghosts ang sarili nilang mga tao pagkatapos nilang mamatay. Higit pa rito, pananatilihin nila ang mga alaala ng kanilang buhay at maaaring patuloy na gumamit ng mga multo upang pahabain ang kanilang buhay. Ang iba pang pangunahing kapangyarihan sa Land of the Dead, ang Corpse King Palace, ay mayroon ding mga paraan na lumalaban sa langit. Maaari nilang pinuhin ang kanilang sarili sa mga bangkay, na lubos na nagpapataas ng kanilang habang buhay. Parehong may paraan ang dalawang sekta para pahabain ang kanilang buhay, kaya naman kaya nilang tumagal ng matagal. Sa sandaling ito, nakapasok na si Yezuan sa Nether City. Matapos magtanong-tanong, nalaman niyang walang auction house sa Nether City, isang lugar lamang na tinatawag na Nether Market. Ang Nether Market ay napuno ng lahat ng uri ng tao. Walang magawa, maaari lamang magtungo si Yezuan sa Nether Market upang tingnan kung mayroon siyang kailangan. Kabanata 1022, Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Pumasok si Yezuan sa Netherworld Bazaar at tumingin sa paligid, ngunit walang nakapansin sa kanya. Hindi naman sa mataas ang expectations niya, pero wala siyang silbi sa mga bagay na ito. Nagtagal siya sa paglalakad sa buong Netherworld Bazaar, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang hinahanap. Walang magawa, maaari lamang niyang simulan ang pag-set up ng kanyang stall.
Sa sandaling pumasok siya sa Netherworld Bazaar, naramdaman niya ang higit sa 10 makapangyarihang aura. Ang mga aura na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Valley Master ng 10,000 Flower Valley. This time, ang target niya ay ang mga taong ito. Ding! Matagumpay na napalitan ng Netherworld 10,000 Ghosts banner. Ding! Matagumpay na nakipagpalitan ang White Bone Sword. Ding! Matagumpay na nakipagpalitan si Ghost King Pearl. Sunod-sunod na notification ang umalangaw. Agad na ipinagpalit ni Yesuan ang maraming bagay, at pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa lupa kasama ng Evil Ghost Twisting Whale. Hey, little brother, itong 10,000 Ghosts banner ay parang medyo espesyal. Anong meron? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng 9th level True Energy Disaster ang lumapit at nagtanong. Ito ang Netherworld 10,000 Ghosts banner. Hindi ito isang bagay na maihahalin tulad ng isang normal na 10,000 Ghosts banner. Ang isang normal na 10,000 Ghosts banner ay ginagamit lamang upang mangolekta ng mga Ghost Spirit, ngunit itong Netherworld 10,000 Ghosts banner ay hindi lamang maaaring mangolekta ng mga Ghost Spirit, ngunit dagdagan din ang lakas ng mga nakolektang Ghost Spirit. Ipinaliwanag ni Yesuan, at pagkatapos ay sinabi, gayunpaman, hindi ito isang solong item. Isang set ng 3, at isang Evil Ghost Twisting Whale ay nagkakahalaga ng 10,000 high-grade Crossing Disaster Pills. 10,000 high-grade Crossing Disaster Pills. Little brother, sa tingin mo ba ganoon ako ka-gullible? Panipi, naningkit ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang. Not a bargain, not a single item. Kung sa tingin mo ay masyadong mahal, pwede ka ulit mag-shopping. Umiling si Yesuan, bagamat napakalaki ng Netherworld Bazaar, at maraming tao ang nag-set up ng mga stall, pareho ang mga item sa mga stall. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yesuan ang mga bagay na ito, kaya naakit nito ang atensyon ng maraming tao. Little brother, what about this Black Pearl? Lumapit ang isang matandang lalaki. Ito ang Ghost King Pearl. Ang may-ari ng perlas na ito ay maaaring palakasin ang kanyang kontrol sa mga espiritu ng multo, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga espiritong multo na higit sa kanyang antas. Sumagot muli si Yesuan. Kung gayon, paano ang White Bone Sword na ito? Palakihin ang kapangyarihan ng martial arts. Sa pagkakataong ito, ang sagot ni Yesuan ay napakaikli. Ngunit naiintindihan ng lahat na ang martial arts dito ay tumutukoy sa martial arts na ginagawa ng karamihan sa mga tao sa Land of the Dead, na siyang martial arts ng Devil Dao, tulad ng Fierce Ghost Twisting Crying Breakang at iba pa. Little brother, pwede mo bang gamitin itong Ferocious Ghost Twisting and Crying minsan? Patuloy na tanong ng matanda. Oo naman. Tumango si Yesuan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang White Bone Sword at sinabing, kung gusto mong gamitin ang Ferocious Ghost Twisting Cry, kailangan mong i-seal ang Ghost Fetus sa espada. Nang matapos siyang magsalita ay umatake na siya. Swish! Woo! Isang itim na slash ang napunit sa hangin, na agad na nahati sa daan-daang masasamang espiritu. Ang bawat tao'y nagtaas ng kanilang mga ulo upang tumingin, naramdaman ang pambihirang pagkilos na ito. Hindi pinapayagan ang pakikipaglaban sa Netherworld Bazaar, ngunit maaari nilang subukan ang kanilang mga galaw, para hindi magkaroon ng anumang problema si Yesuan. Sige, para lang sa martial art na ito, bibili ako. Nagningning ang mga mata ng matanda. Agad siyang kumuha ng 10,000 high-grade Crossing Disaster Pills at ibinigay ito kay Yesuan. Ito ang Netherworld Bazaar. Kung may magtangkang manloko, mahuhuli sila ng manager ng Netherworld Bazaar, kaya hindi siya nag-alala. Sa nakikitang prangka ng matanda, direktang ibinigay din ni Yesuan ang Netherworld 10,000 Ghosts banner, Ghost King Pearl, White Bone Sword, at Fierce Ghost Twisting Crying Breakang. Pagkatapos ng transaksyon, nakatanggap si Yesuan ng 10,000 high-grade Crossing Disaster Pills. Nanlaki din ang mga mata ng mga tao sa paligid habang nanunood. Sinubukan sila ng matanda sa lugar. Ang Ghost King Pearl ay talagang madaragdagan ng kakayahang kontrolin ang mga espiritu, at ang Netherworld 10,000 Ghosts banner ay maaari ring pahintulutan ang aking espiritu na dahan-daang lumaki. Isa-isa silang sinubukan ng matanda, at nalaman na ito ay tulad ng sinabi ni Yesuan. Little brother, gusto ko rin ng set.
Nag-walk out ang isa pang eksperto sa ika-9 na antas ng True Energy Disaster. Bagamat may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay namumulaklak sa isang liwanag na hindi pa nakikita. 10,000 high-grade crossing disaster pills ang halos lahat ng mayroon sila. Sa mga taong naruroon, hindi lahat ay maaaring kumuha ng ganoong halaga. Sige, wala ring sinabi si Yezuan. Nagpalit siya ng isa pang set at natapos ang transaksyon. Natutunan na niya ang pamamaraan ng First Ghost Twisting Crying Breaking. Bukod dito, sa kanyang pagpunta sa Netherworld City, nakakopya na siya ng daan-daang kopya. Napaka-transferable ng martial arts. Kahit na ibigay ni Yezuan ang lahat ng kanyang mga kopya, hindi niya mararamdaman ang kulot. Matapos makumplito ang ikalawang set, nakatanggap si Yezuan ng isa pang 10,000 high-grade crossing disaster pills. Gamit ang 20,000 high-grade crossing disaster pills na ito, maaari siyang makipagpalitan ng 4 pang set ng kagamitan. Hindi kasama ang 2 set mula sa dati, gumawa siya ng netong kita ng 2 set. Bukod dito, maaari rin nilang dagdagan ang kanyang cultivation base. Malaking tubo ito. Kung wala kang anumang crossing disaster pills, maaari mong ipagpalit ang mga ito ng Heaven and Earth treasures. Isa pa, kailangan ko ang mga item na ito. Kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa mga item na ito, ipapalit ko ang mga ito sa isang set ng kagamitan. Malakas na sigaw ni Yezuan. Pagkatapos, naglagay siya ng karatula sa tabi niya. Nakalista sa karatula ang mga pangangailangan upang mabuksan ang Eye of Eternity, pati na rin ang mga elixir na maaaring magpalaki ng habang buhay ng isang tao, mga kayamanan ng langit at lupa. Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay kumulo sa pananabik. Ang isang piraso ng impormasyon ay nagkakahalaga ng 10,000 high-grade crossing disaster pills. Nagulat ang lahat, gayunpaman, nang mas malapitan nilang tingnan, napagtanto nilang wala silang alam tungkol dito. Sa makatuwid, maaari lamang nilang ipakita ang isang walang magawang ekspresyon. Little brother, bigyan mo rin ako ng set. Hintayin mo ako, pupunta agad ako at hihiram ng crossing disaster pills. Bigyan mo rin ako ng set. Sikat na sikat ang stall ni Yezuan. Sa loob lamang ng maikling minuto, nakabenta na siya ng higit sa 10 set ng kagamitan at nakatanggap ng higit sa 100,000 high-grade crossing disaster pills. Kasabay nito, mabilis din ang pagtaas ng kanyang cultivation base. Bigyan mo ako ng 10 set. Biglang may sumigaw na nagpatahimik sa mga tao. 10 set sa isang go. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses at natuklasan na ito ay isang matipunong lalaki. Bagamat ang matipunong lalaking ito ay may ordinaryong hitsura, ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay higit pa sa kabuuan ng lahat ng naruroon. Isang eksperto sa spirit disaster. Little brother, may 10 set ka ba? Lumipad ang matipunong lalaki at nagtanong. Kung may pera ka, may mga paninda ka. Tumango si Yezuan. Sige. Tumugon ang matipunong lalaki at naglabas ng 10,000 ghost banner mula sa kanyang universe ring. Ang 10,000 ghost banner na ito ay naglalaman ng spirit disaster level ghost spirit. Nang sabihin ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay sumipsip ng malamig na hangin. Isang spirit disaster level ghost spirit. Ginagamit ito upang makipagpalitan ng 10 set ng kagamitan. Lahat ng naruroon ay hindi tanga. Alam nila na ang halaga ng espiritong ito ay higit na lumampas sa 100,000 crossing disaster pills. Walang gaanong eksperto sa spirit disaster sa lugar na ito. Kahit na namatay ang isang eksperto sa spirit disaster, hindi ito garantisadong maaari silang maging isang espiritu ng multo, hindi pa banggitin ang pagsupil sa isa. Gayunpaman, ang espiritong multo na ito sa antas ng spirit disaster ay walang silbi kay Yezuan. Paumanhin, kailangan ko agad ng crossing disaster pills. Higit pa rito, hindi ko makontrol ang ghost spirit na ito ngayon. Umiling si Yezuan at tumanggi. Kabanata 10:23. Paumanhin, ngunit kailangan ko agad ng disaster crossing pills. Higit pa rito, hindi ko makontrol ang espiritong ito ngayon. Nang pumasok ang mga salitang ito sa pandinig ng lahat, marami sa kanila ang agad na sampain kay Yezuan sa kanilang isipan. Si Yezuan ay kasalukuyang nasa 7th grade True Energy Disaster, ngunit ang espiritong ito ay selyado na sa loob ng 10,000 ghost banner. Hindi man niya makontrol ay kaya niyang paikutin ito at umalis.
Haha, little brother, realistic ka talaga. Fine, wait for me for a while. I'll go gather 100,000 high-grade disaster crossing pills. Tumawa ang matipunong lalaki at umalis. Pagkaalis niya, namangha ang mga tao sa paligid at nagtanong kung may nakakakilala sa matipunong lalaking ito. Ang taong iyon ay tila isang tagapagtanggol ng 100 Ghost Sect. Bulong ng isa sa mga impormante. Tiningnan ni Yezuan ang papaalis na figure ng matipunong lalaki at nakahinga ng maluwag. Malakas ang aura ng matatag na lalaki, at malamang na eksperto siya sa second-grade spirit disaster. Gaya ng inaasahan, ang Nether City ay napuno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Bagamat ang City Lord ay nasa second-grade spirit disaster lamang, hindi ito nangangahulugan na mayroon lamang isang tao sa Nether City. Bagaman hindi masama ang pumatay ng mga tao para magnakaw ng mga kayamanan, kailangan ko pa ring baguhin ang aking estilo. Paminsan-minsan, ang bulag na pagpatay ng mga tao ay ang pinakamadaling paraan para magmukmak. Sabi ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso, ang Land of the Dead ay iba sa ibang mga lugar. Ang kapaligiran dito ay sobrang dilim, at ang pananatili dito ng masyadong mahaba ay makakaapekto sa isip ng isang tao. Iniisip ni Yezuan ang kanyang hinaharap. Habang nagpunta ang matatag na tao upang kumuha ng 100,000 high-grade disaster crossing pills, nagbenta si Yezuan ng ilang set. Sa tansya niya, hanggat nakabalik ang matipunong lalaki, makakalusot siya sa 8th grade true energy disaster. Sa totoo lang, ibinibenta niya ang mga ito sa murang halaga. Kung siya ay nasa mas mataas na ranggo na lungsod, hindi magiging problema para sa kanya na ibenta ang mga ito sa halagang 30,000. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang Nether City ay nasa ilalim ng listahan sa Land of the Dead, walang gaanong eksperto sa spirit disaster. Kaya, natural na kailangan niyang babaan ang presyo. Sa lalong madaling panahon, bumalik ang matatag na lalaki na may dalang 100,000 high-grade disaster crossing pills. 10 set ng kagamitan, napakahusay. Matapos makumplito ang transaksyon kay Yezuan, ang matatag na lalaki ay tumanggo sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Kasunod nito, nagtanong siya, maliliit na kapatid, maaari ko bang malaman kung sino ang nagpadalisay sa mga kayamanang ito? Aking amo, sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip, kung tungkol sa pangalan ni Master, hindi ko nasasabihin. Kung ganoon nga ang kaso, sabihin sa kanya na ang ating 100 Ghost Sect ay handang kunin siya bilang punong tagapagdalisay. Sabi ng matipunong lalaki, sige, sasabihin ko kay Master. Tumanggo si Yezuan. Maya-maya pa ay umalis na ang matipunong lalaki. Bumili siya ng ika-10 ng Setyembre ng equipment dahil gusto niyang ibalik ang mga ito sa 100 Ghost Sect para malaman ng mga tagapaglinis ng armas. Pagkaalis ng matipunong lalaki, nagbenta si Yezuan ng ilan pang set ng kagamitan. Pagkatapos, naramdaman niyang malapit na ang oras at sinabing, sige, babalik ako sa hapon. Makakarating na ulit ang lahat. Nang marinig ito ng mga martial artist na hindi nakabili, nagliwanag ang kanilang mga mata. Maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito para humiram ng ilang crossing disaster pills. Young Master, napakaraming crossing disaster pills ang nakuha mo sa maikling panahon. Kung gagawin mo pa ito ng ilang beses, hindi mo ba magagawang makalusot sa spirit disaster ng napakabilis? Tuwang-tuwang sabi ni Luoluo sa kanyang isipan. Ang pamamaraang ito ay talagang magagawa, ngunit umalis muna tayo. Sagot ni Yezuan. Bakit? Young Master, malapit ka ng masira. Pagdating ng panahon, hindi tayo matatakot sa third grade spirit disaster, di ba? Hindi naintindihan ni Luoluo. Let's live first. Feeling ko may malaking mangyayari. Sabi ni Yezuan at nagmamadaling umalis. Mula sa simula hanggang ngayon, ang kanyang puso ay mabaliw na tumitibok, na isang napakabihirang bagay. Nakahanap agad siya ng pwesto at nilunok lahat ng crossing disaster pills in the devouring space. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa 8th grade true energy disaster. Tumunog ang system notification. Sa pagtaas ng kanyang kaharian, tumaas din ang lakas ni Yezuan. Ang orihinal niyang plano ay pagnakawan ang Nether City sa sandaling makapasok siya. Pero kanina pa sobrang bilis ng tibok ng puso niya kaya nagpasya siyang umalis muna bago gumawa ng kung ano-ano. Ngunit sa sandaling ito, huff, huff, huff.
Isang unos ang biglang umungol. Naramdaman ni Yezuan na ang kapaligiran sa Nether City ay biglang naging mapang-api. Damn, may malaking mangyayari. Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Tama ang premonition niya. Anuman iyon, kailangan niyang mag-ingat. Kaagad, sumugod siya sa mga ulap at umalis sa lupa. Noong una, gusto niyang gamitin ang Eyes of the Void para umalis. Gayunpaman, ang kanyang pag-uusisa ay naging mas mahusay sa kanya at gusto niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa sumunod na sandali, nabigla siya. Ang Land of the Dead ay orihinal na madilim, ngunit mayroon pa ring liwanag. Nang lumipad si Yezuan sa kalangitan, isang malaking figure ang biglang tumakip sa kanya. Ang buong Nether City ay nahulog sa kadiliman. Tumingala si Yezuan at nag-scan gamit ang Eyes of Revelation. Nakita niya ang isang malaking bagay na nahulog. Ano ito? Nanlaki ang mga mata niya at nakita niyang napakalaki ng bagay kaya hindi niya makita ang dulo nito. Ito ba ay isang meteorite? Ang bagay na ito ay malamang na mas malaki kaysa sa buong Nether City. Kung ito ay bumagsak, ang Nether City ay masisira. Damn, Otres na tayo. Napalunok si Yezuan, nagmamadaling ginamit ang Eyes of the Void, at pagkatapos ay pumasok dito. Iniwan ni Yezuan ang isa sa Windsnow Villa at ang tatlo pa sa Void. Kung nakatagpo siya ng anumang panganib, maaari siyang makatakas sa isang iglap. Nang pumasok siya sa lungsod ngayon, nag-iwan siya ng Void Positioning Device sa labas ng Nether City. Sa pagkakataong ito, tumawid siya sa malayo at nakarating sa labas ng Nether City. Swoosh! Nagsara ang Void Door. Nilingal ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin at nakita niya ang isang itim na anino na mabangis na bumagsak. Young Master, palabasin mo ako. Gusto ko rin makita. Nag-aalalang sigaw ni Luoluo sa Void. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yezuan ng ganoong eksena. Hindi niya ito mapalampas, kaya mabilis niyang pinalabas si Luoluo. Sa susunod na sandali, tumama ang malaking itim na anino sa Nether City. Bang! Sa sandaling tumama ang malaking itim na anino sa lupa, si Yezuan, na daan-daang kilometro ang layo, ay naramdaman ang pagyanig ng buong mundo. Isang shockwave ang tumama sa kanya at agad siyang natangay. Path! Hindi inaasahan ni Yezuan na magiging ganoon kalakas ang kapangyarihan. Diretso siyang tinamaan at agad na tumalsik ng isang subo ng dugo. Hindi lang iyon, ngunit ganoon din si Luoluo. Bueno, ano ito? Ang buong Nether City ay nawasak sa lupa. Hindi pinansin ni Luoluo ang mga sugat sa kanyang katawan at takot na sinabi. Sa tingin ko ito ay isang bangkay. Dahan-daang sumagot si Yezuan. Ngayon lang, ginamit niya ang Eye of Revelation para i-scan ang itim na anino at nakita niyang may mga ugat dito, ngunit walang sigla, kaya bangkay iyon. Isang bangkay. No way, paano magkakaroon ng ganoon kalaking bangkay? Panipi. Ibinuka ni Luoluo ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Gayunpaman, ito ay talagang isang bangkay. Nahulog mula sa langit ang bangkay na ito. Hindi nakatakas ang maraming tao sa Nether City. Natatakot ako na lahat sila ay nalipol. Kung ito ay ginawa ng isang tao, ito ay masyadong nakakatakot. Kabanata 10:24. Tara na at tingnan natin. Okay, sinundan sila ni Luoluo na may time na ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng bangkay na nahulog mula sa langit at winasak ang buong Nether City sa lupa. Paanong hindi sila tumingin? Nang lumapit sina Yezuan at Luoluo, napagtanto nilang wasak na talaga ang Nether City. Hindi lang iyon, ang lupain sa loob ng radius na 10 milya ay gumuho na parang isang meteorite na sumabog. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang pinigilan ni Yezuan si Luoluo. Young Master, anong problema? Nagtatakang tanong ni Luoluo. May 3 tao sa bangkay. Ang isa sa kanila ay nasa 3rd grade spirit disaster habang ang dalawa pa ay nasa 2nd grade spirit disaster, paliwanag ni Yezuan. 3rd grade spirit disaster. Nagsalubong ang kilay ni Luoluo nang marinig niya ito. Parehong siya at si Yezuan ay nasa 8th grade true energy disaster. Bagamat malapit na siyang makalusot, nasa 8th grade true energy disaster pa rin siya. Sa malayo, Big Brother, ang bangkay ng Kunpang Whale na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Nakaupo lang ito at sinira nito ang buong Nether City. Isang maliit na mata na lalaki ang tumawa. Haha, hindi ko akalain na ganito pala kalakas sa unang eksperimento namin.
Hindi kami nag-aksaya ng 1 taon sa pagpino nito, bulong ng isa pang matangkad na lalaki. Ikalawang kapatid, pangatlong kapatid, huwag tayong mag-aksaya ng oras. Mabilis na iligpit ang bangkay ng Kunpang whale at linisin ang larangan ng digmaan. Sa sobrang kaguluhan, maaaring may ilang isda na nakatakas sa lambat. Ang mga tao mula sa 100 Ghost Sect ay maaaring dumating sa lalong madaling panahon. Panipi, nang matapos magsalita ang leading man ay agad siyang bumaba. Sa katunayan, kahit na hindi nila ginamit ang pamamaraang ito, kwalipikado silang pumatay sa Nether City. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang isang 3rd-grade Spirit Disaster Expert at 2 2nd-grade Spirit Disaster Expert. Sa kabilang banda, ang City Lord ng Nether City ay nasa 2nd-grade Spirit Disaster lamang. Sa pagkakataong ito ay mabilis na bumaba ang tatlo. Sa sandaling ito, biglang nakarinig si Yeshua ng system notification mula sa malayo. Ding! Nag-trigger ang host ng Chain Random Mission. Pakipatay ang target sa loob ng 1 araw. Kasunod nito, nagbago ang paningin ni Yezuan. Isang simbolo ang lumitaw sa itaas ng ulo ng figurang nasa harapan niya. Ito ay simbolo ng paglamon. Ang 3 taong ito ang target niyang patayin. Finally, another random mission. Pero bakit Chain Random Mission? Ano ang gantimpala? Panipi, si Yezuan ay labis na naguguluhan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng Chain Random Mission. Gayunpaman, tinansya niya na ang gantimpala para sa pagkumpleto ng Chain Random na misyon na ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa isang normal na random na misyon. Haha, baka magkaroon ng konting devour points. Hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Young Master, anong problema? Tanong ni Luo. Wala lang. Luo, pumunta tayo dyan at patayin ang 3. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ang kanyang buong katawan ay biglang lumundag na may walang katapusang layunin ng pagpatay. Oo naman, nagningning ang mga mata ni Luo. Nais din niyang magkaroon ng magandang laban. Gayunpaman, ang taong nangunguna ay talagang isang 3rd-grade Spirit Disaster, na medyo matinik. Buti na lang at magkahiwalay silang 3 kaya nagkaroon sila ng pagkakataon. Hayaan mo muna silang kolektahin ang Universe Rings. Pagdating ng panahon, magkakapit-bisig tayo at mabilis na papatayin ang iisang tao. We are all 8th level true energy disasters, kaya hindi natin maakit ang atensyon nila. Bulong ni Yezuan. Okay, tumango si Luo. Kailangan lang niyang sundan si Yezuan. Ang kanilang paglilinang ay naging isang kalamangan. Ang pinakamahina sa kanilang 3 ay ang 2nd-grade Spirit Disaster. Kahit isang 9th-grade True Energy Disaster ay langgam lang sa kanilang mga mata. Alam din ni Yezuan na silang 3 ay dapat mula sa Corpse King Palace. Ang paggamit ng higanteng bangkay na ito upang basagin ang lungsod ay magliligtas sa kanila ng maraming problema. Kahit na ito ay isang 2nd-grade Spirit Disaster Expert, malamang nadudurog sila ng napakalaking bangkay na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang hanay sa ilalim ng Nether City na pumihil sa kanila mula sa paghuhukay sa lupa. Nagmamasid si Yezuan mula sa labas ng mga guho habang silang 3 ay naghiwa-hiwalay upang kolektahin ang mga samsam sa digmaan. Kasabay nito, medyo marami ang nakaligtas dahil sa anggulo ng higanteng bangkay. Agad silang tumakbo palabas ng lungsod upang takasan ang mapanganib na lugar na ito. Siyempre, may mga tao rin na sinamantala ang pagkakataong magnakaw at tumakas. You dare to touch my things. You're courting death. Biglang umalangaw ang isang dagandong mula sa Nether Ruins. Ang ilan sa mga taong nangongolekta ng Universe Rings ay pinatay ng matangkad na lalaki. Kasabay nito, lumitaw ang isang daang rock sa likod ng balyina ng Kunpang. Gayunpaman, ang mga rock na ito ay mga bangkay din. Pagdating nila, ikanawit nila ang kanilang mga kuko at nahuli ang balyina ng Kunpang. Kanina lang, nangongolekta lang silang 3 ng Universe Rings ng mga taong napatay ng shockwave. Mayroong higit pang mga samsam ng digmaan sa ilalim ng Kunpang whale. Damn it, kung ang lahat ng samsam ng digmaan ay ibinigay sa akin, baka makalusot ako sa spirit disaster. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Gayunpaman, alang-alang sa chain mission, natitiis lang niya ito pansamantala. Young Master, kailan tayo kikilos? Malumanay na tanong ni Luo, na sumusunod sa likod ni Yezuan.
Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay hindi idle habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang latigo upang kolektahin ang universe rings ng mga bangkay. Walang nagmamadali, hintayin na lang natin silang maghiwalay ng konti. Mataimtim na sabi ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang maging ganap na handa at mabilis na patayin ang isa sa kanila. Kung hindi, nasa panganib sila kapag nagkita silang tatlo. Unti-unting lumipas ang oras. Hindi kalakihan ang Nether City at walang masyadong residenteng nakatira dito. Si Yezuan ay umasa sa kanyang Eyes of Perception para magtago. Ilang minuto ang lumipas, nakita niyang medyo malayo ang agwat nilang tatlo sa isa't isa. Kahit na hindi nagtagumpay ang palihim na pag-atake, kakailanganin ng kanilang mga kasama ang 5 segundo upang makarating. Ang oras ay sa wakas ay narito na. Luho-luho, maghandang kumilos. Kailangan natin silang patayin sa isang welga. Kinuha ni Yezuan ang Heaven-Shaking Sword. Sa pagkakataong ito ay nakahanda na ang dalawa at mabilis na nilapitan ang matangkad na lalaki na nag-iisa. Ang matangkad na lalaki ay nasa second grade spirit disaster at ilang beses na mas malakas kaysa sa Valley Master. Gayunpaman, ang kasalukuyang cultivation ni Yezuan ay hindi mahina. Sa kanyang mga trump card at luho-luho, hindi naging problema para sa kanya na patayin ang isa sa kanila. Hindi nagtagal, nilapitan niya ang matangkad na lalaki. "Emph, you want to take advantage of the situation. How dare you touch my things? You're courting death." Ang matangkad na lalaki ay biglang naglabas ng bone sword at marahas na nilasla si Yezuan. Shoo! Ang espada ay tumusok sa hangin, ngunit sa kanyang pagtataka, biglang pinabilis ni Yezuan ang kanyang bilis at naiwasan ang espada. Mata ng kaluwalhatian. Myriad swords return to origin. Ang mga mabangis na multo ay nabasag ang luha. Ang mga mabangis na multo ay nabasag ang luha. Direktang ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang misyon ay patayin ang 3 mamamatay tao na sumire sa Nether City, hindi isang tao. Sa isang iglap, daan-daang Heaven-Shaking Swords at mahigit 200 mabangis na multo ang sumugod patungo sa matangkad na lalaki. Nang makita ng matangkad na lalaki ang mga pag-ataking ito, bahagyang nanginig ang kanyang katawan at umungol. Emph! 8th grade True Energy Disaster. Sobra ang pagpapahalaga mo sa sarili mo at napunta sa kamatayan. Kabanata 10:25. Kotcha, kotcha, kotcha. Kahit na ang Skyquake Sword ay grade 2 Supreme Spiritual Treasure lamang, sapat na ang lakas nito. Nagawa lamang ng mga pag-atake na maputol ang 30 Skyquake Swords. Kasabay nito, ginamit din ni Luo-Luo ang 100-layer Demon Fox Doppelganger. Sa isang iglap, mahigit 100 doppelganger ang lumitaw. Pagkatapos, sabay indayog ng kanyang latigo, ikinawit niya ito sa matayog na lalaki. 100-layer shackles. Tumaas ang kilay ni Luo-Luo. Inihagis ng 20 doppelganger ang latigo sa kanilang mga kamay. Sa sumunod na sandali, ang latigo ay parang isang mahabang ahas, na nakatali sa matangkad na lalaki. Ang latigo sa kamay ni Luo-Luo ay mahigpit na nakakandado sa baywang ng matangkad na lalaki, na pinipigilan itong makatakas. Paano ito posible? Hindi ako makagalaw. Nanlaki ang mata ng matangkad na lalaki sa hindi makapaniwala. Ang isang second-grade spirit disaster expert ay talagang hindi nakagalaw sa pamamagitan lamang ng 8th grade True Energy Disaster. Nanaginip siguro siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating na ang pag-atake ni Yezuan. Pagbabalik ng Myriad Sword, mabangis na Ghost Break. Agad na pinalibutan ng 3 grupo ang matangkad na lalaki, walang iniwang puwang. Ang matinis na sigaw ng matangkad na lalaki ang nakakuha ng atensyon ng dalawa. Third brother, ang kalbo at ang maliit na mata ay napalingon at agad na sumugod. Gayunpaman, huli na, nawala ang 2 grupo ng mabangis na multo. Kinain lahat ng laman at dugo ng matangkad na lalaki. Isang ulan ng laman at dugo ang bumagsak mula sa langit. Ulo na lang ang natira. Young Master, catch! Habang kinakain ng matangkad na lalaki, ginamit ni Luo-Luo ang kanyang latigo para ihagis ang bag ng Universe Rings kay Yezuan. Kinuha ni Yezuan ang bag at agad na kumuha ng isang dakot ng Universe Rings. Mabilis niyang nilamon ang mga ito, na naging sanhi ng pag-unlad ng kanyang paglilinang. Kasama rin sa bag ng Universe Rings ang sarili ng matangkad na lalaki. Gayunpaman, walang anumang bagay na kailangan ni Yezuan.
Hindi rin sapat para sa kanya na makalusot sa 9th grade true energy disaster. Tama na para patayin kayong dalawa. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kinokontrol ng matangkad na lalaki ang Great Pang Iron Corpses, kaya wala siyang anumang battle corpses na makakatulong sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pagbagsak ay naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng Great Pang Iron Corpses. Bang! Kinokontrol ng matangkad na lalaki ang lahat ng mga bangkay ni Pang para mahulog, at isang sulok ng bangkay ng Pang Whale ang nahulog sa mga guho ng Nether City. Mukha namang malungkot ang dalawa pa. Inilipat nila ang bangkay ng balyina ng Kun Pang at kinuha ang mga singsing ng Chen Kun. Kapag ipinatawag na nila ang kanilang mga bangkay sa labanan, hindi na nila ito makokontrol. Kung mawalan ng kontrol ang Rock Iron Corps sa itaas nila, ang buong Kun Pang Giant Whale Iron Corps ay babagsak. Pagkatapos, mapapahamak silang dalawa. Pagharap sa dalawang agresibong ekspertong ito, nagtanong si Yezuan sa mahinang boses, "Luo, magagamit mo pa ba ang galaw na iyon?" "Hindi pwede, minsan sa isang araw," umiling si Luo. Alam niya kung anong galaw ang tinutukoy ni Yezuan. Ang 100-layer shackles ang nakakulong sa matatangkad na kabataan. Magagamit lang ang paglipat na ito kasabay ng 100-layer Fox Avatar. Maaari lamang itong gamitin isang beses sa isang araw. Since that's the case, I'll block the 3rd grade spirit disaster. Mabilis mong patayin ang ibang tao. Agad na sinabi ni Yezuan. "Oo, young master, dapat kang mag-ingat." Tumango si Luo. Siya at si Yezuan ay parehong nasa 8th grade true energy disaster. Gayunpaman, ang kalaban ni Yezuan ay nasa 3rd grade true energy disaster, na 3 kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan. Sa makatuwid, mas nasa panganib si Yezuan kaysa sa kanya. Gayunpaman, si Yezuan ay may maraming pakulo. Kung nakipagtulungan siya kay Luo, ang pagpatay sa ibang tao ay sandali lang. Patawagin ang Golden War God. Alam ni Yezuan na hindi na siya makapagpigil sa pagkakataong ito, kaya ginamit niya muli ang kanyang trump card. Kaagad pagkatapos, siya at ang kanyang avatar ay baliw na ibinato ang kanilang mga espada sa bagong dating. Fierce Ghost Twist Tears Break. Fierce Ghost Twist Tears Break. Fierce Ghost Twist Tears Break. Ang bawat espada ay isang Fierce Ghost Twist Tears Break na magagamit lamang ng mga Ghost Embryo. Sa ngayon, ang espasyo ni Yezuan ay napuno ng hindi mabilang na mga Ghost Embryo. Sa isang kisap mata, libu-libong Ghost Embryo ang sumulpot. Wei Zhenchen, Golden Armored Battle God, pumunta ka at tulungan si Luo. Utos ni Yezuan. Kaagad pagkatapos, hinabol ng Skyquake Sword at Golden Armored Battle God si Luo. Sa ngayon, si Yezuan na lang ang natitira sa kanyang avatar at avatar. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Bakong bangkay, lumabas ka. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang dalawang figure sa tabi ni Yezuan. Ang dalawang bakal na bangkay ay mula sa universe ring ng matangkad na lalaki, at pareho silang nasa 1st grade spirit disaster. Hindi lang iyon, mayroon ding dalawang ghost embryo sa tabi ng avatar. Ito ang mga samsam sa digmaan ng matangkad na lalaki. Tigilan mo siya, galit na umuungal si Yezuan. Sa isang iglap, ang dalawang bakal na bangkay at dalawang ghost embryo ay sumunod sa likod ng libu-libong ghost embryo at sumugod patungo sa 3rd grade spirit disaster expert. "Anong problemadong brat?" Nagsalubong ang kilay ng kalbo. Kasabay nito, labis siyang nabigla. Si Yezuan ay nasa 8th grade true energy disaster lamang, ngunit talagang nakontrol niya ang dalawang bakal na bangkay at dalawang ghost embryo sa 1st grade spirit disaster ng sabay. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang avatar at orihinal na katawan ni Yezuan ay may hawak na Ghost King Pearl, na maaaring palakasin ang kanilang kontrol. Sa sandaling ito, nakipag-ugnayan na ang 3rd grade spirit disaster expert sa libu-libong ghost embryo. Magkakalat, itinaas ng 3rd grade spirit disaster expert ang malaking talam sa kanyang kamay at marahas na nilaslas pababa. Whoosh, whoosh. Isang malaking sinag ng espada ang tumagos sa hangin at nahati ang libu-libong ghost embryo sa dalawa. Kaagad pagkatapos, siya ay mabilis na dumaan, hindi nais na buhol-buhol sa mga embryo ng multo. "Good fellow, you're really capable." Again, muling umatake ang avatar at orihinal na katawan ni Yezuan,
Patuloy na ginagamit ang mga ghost embryo para i-seal ang mga ghost embryo sa mga puting buto na espada sa kanilang mga kamay. Sa isang kisap mata, libu-libong ghost embryo ang lumitaw. Bagamat ang mga ghost embryong ito ay hindi naapektuhan ng Eye of Radiance at naging ginintoang, sila ay nabuo mula sa True Chi ni Yezuan. Sa makatuwid, ang kanilang kakanyahan ay mas malakas pa rin. Sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Yezuan na umatake ang mga ghost embryo, ngunit pinalibutan siya. Ang kanyang aura ay direktang natatakpan ng mga ghost embryo. Brat, sa tingin mo ba hindi kita mahahanap kung magtatago ka doon? Ang blade ng third grade spirit disaster expert ay muling bumagsak, na hinati ang grupo ng mga ghost embryo sa dalawa. Gayunpaman, hindi niya nakita ang figure ni Yezuan. Sa kabaligtaran, ang bilang ng mga ghost embryo ay tumaas. 2,000, 3,000, 4,000. Ang avatar at orihinal na katawan ni Yezuan ay patuloy na pinapagod ang mga embryo ng multo, gamit ang kanilang true chi upang i-condense ang mga embryo ng multo. Kahit na napakalaki ng pagkonsumo ng mga ghost embryo, si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life, kaya nagawa niyang balansehin ang pagkonsumo. Alam ng third grade spirit disaster expert na hindi niya hahayaang magpatuloy si Yezuan sa ganito, kaya nagsimula siyang umatake ng baliw. Ang kanyang pag-atake ay maaaring ikalat ang mga ghost embryo, at ang bilis ng pagsira sa mga ghost embryo ay halos kapareho ng bilis ng condensing ni Yezuan. Gayunpaman, nakalimutan niya na ang pangunahing layunin ni Yezuan ay antalahin siya. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan na si Luoluo sa lalaking maliit ang mata. 100-layer Demon Fox Avatar. Kabanata 1026. Ang 100-layer shackles ay maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw, ngunit ang 100-layer Fox clone ay walang cooldown restriction. Gayunpaman, kahit na ang 100-layer Fox clone ay maaaring lumikha ng daan-daang mga clone, mayroon lamang 20 sa kanila. Ang iba ay ilusyon lamang. Kasabay nito, ang 20 sa kanila ay mayroon lamang kalahati ng kapangyarihang panlaban ni Luoluo. Tumingin ang maliit na mata sa Luoluo at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya maisip kung alin ang tunay na Luoluo. Bata, kapag nakita ko ang iyong tunay na Luoluo, huhuberin kita. Sumigaw ang maliit na mata habang hinaharangan niya ang whip attack ni Luoluo, ang Skyquake Sword at ang pag-atake ng Golden Armored Battle God. How dare you scold me? Ipaglalaban kita. Nagalit si Luoluo. Sa isang iglap, naging ginto ang kanyang buhok. Nahanap na, lumiwanag ang mga mata ng maliit na mata. Hindi niya inaasahan na magtatagumpay ang kanyang provocation. Mabilis niyang itinaas ang kamay para umatake. Ngunit sa susunod na sandali, alam niyang nahulog siya sa isang bitag. Akmang aatake na siya, biglang sumibol ang aura sa likod niya. Lumingon siya at nakita niya ang isang higanteng gininto ang espada na bumabagsak. Whoosh whoosh. Ang higanteng gininto ang espada ay dumaan sa kanyang katawan, na natakot sa kanya. Ang Overlord's Limitless Sword ay hindi umasa sa paglaslas. Umasa ito sa vibration. Bang! Biglang bumagsak ang isang malakas na impact. Nanginginig ang maliit na mata at nahulog mula sa langit. Magandang pagkakataon. Pagkatapos mag-transform, nagliwanag ang mga mata ni Luoluo. Bahagya niyang itinaas ang kaliwang kamay. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang pulang apoy. 7-colored demonic fire. Ang pulang apoy ay binasag ni Luoluo patungo sa lalaking maliit ang mata. Pagkatapos, isang orange na apoy, isang dilaw na apoy. Pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo, violet. Ang 7 apoy na ito ay inihagis lahat sa katawan ng maliit na mata ni Luoluo. Nang ang huling lilang apoy ay pumasok sa katawan ng maliit na mata, ang maliit na mata ay naglabas ng 7 kulay na liwanag. Ilang sandali pa ay sumabog ang buong katawan niya ng malakas. Boom! Nagkalat ang laman at dugo. Naduraj ang buong katawan niya. Bagamat patay na ang kalaban, sa wakas ay napagtanto ni Luoluo na may ginawa siyang katangahan. Nako, ang interspatial ring. Mapatla ang mukha ni Luoluo. Nakalimutan niya na ang kanyang kalaban ay may malaking bilang ng interspatial rings. Ang pagkilos na iyon ay nawasak na silang lahat. Wow, talagang sisisihin ako ni Young Master. Umiiyak si Luoluo nang bumalik siya sa kanyang orihinal na estado. Gayunpaman, sa susunod na sandali,
naalala niya na si Yezuan ay nasa matinding problema pa rin, kaya agad siyang sumugod. Pangalawang kuya, nang makita ng kalbo ng third grade spirit disaster na namatay ang kanyang pangalawang kapatid, namula ang kanyang mga mata habang umuungal, gusto kong mamatay kayong lahat. Ngayon, ang mga higanting bato na humihila sa balyina ng Kunpang ay wala ng kontrol. Mabangis na bumagsak ang mga higanting bangkay. Gayunpaman, inilipat na ang mga bangkay. Kaya't hindi sila nagbanta sa kanilang tatlo. Luo-Luo, ang Universe Ring. Nagmamadaling sumigaw si Yezuan nang makita niya si Luo-Luo na lumilipad patungo sa kanya. Woo, young master, nagkamali ako. Pinasabog ko ang lahat ng Universe Rings. Nahihiyang sagot ni Luo-Luo, nawasak lahat. Nang marinig ni Yezuan ang balitang ito, nang inag ang kanyang puso. Ito ay masyadong tragic. Kanina pa niya hinihintay na makapasok ang Universe Rings, ngunit ngayon, lahat ng ito ay nawasak ni Luo-Luo. Kalimutan mo na, sabay natin siyang patayin. Hindi sinisi ni Yezuan si Luo-Luo habang sumisigaw siya. Hindi man sila makalusot, walang magawa sa kanya ang kabilang partido kapag siya ay mag-isa. Ngayong narito na si Luo-Luo, ang Golden Armored Battle God, at si Wei Zhenchen, medyo mataas ang tsansa nilang manalo. Pumunta ka. Sa sandaling ito, kinokontrol ni Yezuan ang libu-libong mga multo para sumugod sa kalbong lalaki. Hanggat pinatay niya ang kalbo, ang unang round ng random na misyon ay maituturing na kumpleto. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Itong third grade spirit disaster na kalbo ay sumuko sa pagkontrol sa Great Pang Iron Corpses at naglabas ng dalawang bakal na bangkay mula sa kanyang Universe Ring. Ang dalawang bangkay na bakal ay parehong second grade spirit disasters. Fuck! Si Yezuan ay lasing na. Matapos patayin ang dalawang second grade spirit disasters, mayroon pa ring dalawa pang bakal na bangkay. Paano sila maglalaban? Luo-Luo, sumuko ka na. Fair na. Umiling si Yezuan sa kanyang isipan habang pinananatili niya si Luo-Luo sa physical space. Nang malapit na siyang umalis, naramdaman niya ang ilang malalakas na aura na papalapit sa kanila. Mga taong mula sa 100 Ghost Sect. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Gayunpaman, hindi siya nagdalawang isip nang bumasag siya sa kawalan at pumasok sa physical space. Kaluskos, sa isang kisap mata, lumitaw sila sa lokasyon sa labas ng Nether City. Buhuho, kasalanan ko ang lahat. Sinisi ni Luo-Luo ang sarili sa physical space. Huwag kang mabalisa, may chance pa. Agad siyang inaliw ni Yezuan. Gamit ang Eye of Revelation, nakita niya ang grupo ng 100 Ghost Sect na patungo sa third grade spirit disaster na kalbo. Kapag nag-away ang buhangin at kabibe, nakikinabang ang mangingisda. Ito ang kasalukuyang plano ni Yezuan. Hanggat ang kalbo ng third grade spirit disaster ay sapat na makapangyarihan, maaari niyang ilabas ang kanyang galit sa grupo ng 100 Ghost Sect at maging sanhi ng paghihirap ng magkabilang panig. Pagkatapos, maaaring makumplito ni Yezuan ang random na misyon. Ang Breaking Through Spirit Disaster ay isang buong pagtaas. Sa makatuwid, maaari lamang labanan ni Yezuan ang second grade Spirit Disaster. Medyo sobra para sa kanya ang third grade Spirit Disaster. Siyempre, kung ngayon lang niya ginamit ang Divine Ability Dragon Capturing Hand, sa kanya na sana ang tagumpay. Nakakalungkot na si Luo-Luo ay masyadong pabaya. Kung hindi, ang bagay na ito ay magiging mas simple. Walang magawang umiling si Yezuan. Hanggat nakuha niya ang Universe Rings na iyon, dapat ay makalusot siya sa 9th grade True Energy Disaster. Sa oras na iyon, makakalaban niya ang kalbo. Ngunit dahil ito ay dumating na sa ito ay walang silbi upang managhoy. Sa sandaling ito, dinala ni Yezuan si Luo-Luo at muling nilapitan ang kalbong lalaki. Bastard, you dare to destroy the Nether City. You're courting death. Scram! Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Nagsimulang magmura ang mga eksperto ng 100 Ghost Sect at ang kalbong lalaki. Sa sandaling ito, ang kalbong lalaki ay labis na nabalisa dahil ang kanyang dalawang sinumpaang kapatid ay patay na. Higit sa lahat, hindi niya alam kung paano nakatakas si Yezuan. Sa makatuwid, nailabas lamang niya ang kanyang galit sa grupo ng 100 Ghost Sect. Bumuo ng 100 Ghost Array. Bagamat ang pinuno ng grupo ng 100 Ghost Sect ay nasa second grade spirit disaster lamang, may dalawang cultivator ng parehong level sa likod niya.
Higit pa rito, mayroon ding 10 kakaibang magsasaka ng first-grade spirit disaster, na sapat na upang labanan ang kalbong lalaki. Matapos matanggap ang utos, biglang nagkalat ang mga eksperto ng 100 Ghost Sect. Sa sumunod na sandali, umihip ang malakas na unos. Nang umalis si Yezuan, ang kanyang libu-libong multo ay nawala na rin. Ngunit ngayon, isang malaking bilang ng mga multo ang lumitaw. Ang lakas ng isang ghost spirit ay mas malakas kaysa sa isang ferocious ghost. Ang 3 second-grade spirit disasters ng 100 Ghost Sect ay maaaring kontrolin ng isang multo ng parehong antas. Sa makatuwid, mayroong 6 na second-grade spirit disasters ng parehong antas. Bilang karagdagan sa 100 Ghost Sect's 100 Ghost Array, talagang may intensyon ang kalbong lalaki na umatras. Gayunpaman, mayroon din siyang 2 second-grade spirit disaster iron corpses sa kanyang tabi. Ang 2 iron corpses na ito ay nagbigay sa kanya ng higit na kumpiyansa. Kabanata 10:27. Patayin. Sa huli, nag-away pa rin ang magkabilang panig. Sana hindi ka mamatay. Kung hindi, hindi ko makukumpleto ang chain of random missions ko. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso habang nakatingin sa larangan ng digmaan sa kanyang harapan. Nanatiling tahimik si Luoluo sa gilid. Nalukot ang mukha niya dahil nagilty pa rin siya. Kailangang sabihin na ang pinuno ng 3 ay napakalakas. Idinagdag ang 2 bangkay ng labanan na kanyang pinino, talagang nagawa niyang makipaglaban sa napakaraming tao mula sa 100 Ghost Sect. Gayunpaman, siya ay isang tao lamang. Ang labanan ay tumagal ng 10 kakaibang segundo. Sa 10 kakaibang segundong iyon, nagawang patayin ng kalbong lalaki ang ilang eksperto sa first-grade spirit disaster, ngunit nasugatan din siya ng gusto mula sa pagkubkob. 100 Ghost Sect, maghihiganti talaga ako dito. Maghintay ka lang. Umungol ang kalbong lalaki habang tumalikod at tumakbo. Chase! Nagliwanag ang mga mata ng pinuno ng 100 Ghost Sect nang agad siyang humabol. Anong biro? Nasugatan na nila ng husto ang kalbong lalaki, kaya paano nila ito hahayaang umalis? Malungkot ang mukha ng kalbo. Walang magawa, kaya lang niyang sumuko sa 2 bangkay ng labanan ng second-grade spirit disaster. Kasabay nito, si Yezuan, na nagtatago sa labas, ay kumislap din. Ngayon na ang kalbong lalaki ay lubhang nasugatan at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya upang patayin ang kalbo. Siyempre, kailangan niyang maghintay hanggang makatakas ang kalbo mula sa 100 Ghost Sect. Gayunpaman, ang puot ni Yezuan ay masyadong mataas sa mga mata ng kalbo. Kung susulpot siya, tiyak na magdudusa siya sa ganting atake ng kalbo. Kaya naman, hindi siya makalapit. Sa kabutihang palad, may marka sa random na misyon na ito, at mas malayo ito kaysa sa Eye of Perception. Tumakas ang kalbo habang humahabol ang 100 Ghost Sect, habang si Yezuan ay tahimik na sumunod sa gilid. Sa totoo lang, magagamit niya ang pagkakataong ito para patayin ang daan pabalik sa mga guho ng Nether City at kolektahin ang Universe Rings. Gayunpaman, hindi niya alam kung kailan mawawala ang lumalamon na marka sa ulo ng kalbo, kaya sumunod na lamang siya. Sa sandaling ito, sumuko ang kalbong lalaki sa 2 bangkay na bakal upang pigilan ang 100 Ghost Sect at inilabas ang isang malaking bangkay na bakal. Ang dakilang bangkay na ito ay nasa first-grade spirit disaster, at ang bilis ng paglipad nito ay mas mabilis kaysa sa kanyang kasalukuyang bilis. Hindi maganda. Nagbago ang mga mukha ng mga eksperto mula sa 100 Ghost Sect. Kalimutan mo na, tumigil ka na. Alam ng pinuno ng 100 Ghost Sect na hindi siya makakahabol, kaya't maaari na lamang niyang piliin na sumuko. Pagkatapos, diretso silang bumalik sa Nether City. Para kay Yezuan, hinahabol pa rin niya ang kalbong lalaki. Ang bilis ng paglipad ng first-grade spirit disaster rock ay napakabilis. Ngunit ang bilis ng pagtakbo ni Yezuan ay hindi rin mabagal. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ito ng 70% na pagtaas sa bilis ng paggalaw. Para maging ligtas, hindi agad siya tinawagan ni Yezuan. Kung tutuusin, masyado pa silang malapit sa Nether City. Kailangan niyang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Young Master, he is now at the end of his power. He is dead for sure. Biglang tumunog ang boses ni Luoluo sa isip ni Yezuan. Dati, hindi nasaktan ang kalbong lalaki at mayroon pa ring 2 second-grade spirit disaster iron corpses sa paligid,
kaya napilitan si Yezuan na tumakas. Ngunit sa ngayon, ang dalawang second-grade spirit disaster iron corpses ay ginamit ng kalbong lalaki para hadlangan ang 100 Ghost Sect. Ang pinakamahalaga, ang kalbong lalaking ito ay malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay malamang na wala pang 70%. Dahil ang kalbo ay nasugatan ng husto, natural lamang na kailangan niyang humanap ng lugar upang gamutin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis sa Nether City, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ayaw mo bang maghayganti? Biglang may umungol na pumasok sa tenga niya. Nakaupo sa likod ng Iron Rock, ang kalbo na lalaki ay nagkunot ng kanyang mga kilay at biglang ibinaling ang kanyang ulo. Nakita niyang hinahabol siya ni Yezuan. Ikaw ba? Agad na pinandilatan ng kalbong lalaki si Yezuan. Kasabay nito, tumingin siya sa paligid at napagtantong si Yezuan lang ang naroon. Kahit mag-isa lang siya, isa lang si Yezuan. Dalubhasa siya sa third-grade spirit disaster, kaya kahit na nasugatan siya ng husto, hindi yun isang bagay na maaaring harapin ng isang 8th-grade true energy disaster expert. Tama, ako ito, sumagot si Yezuan na may hawak na heaven-shaken sword sa kanyang kamay. Papatayin kita at maghihiganti para sa mga kapatid ko. Walang ibang sinabi ang kalbong lalaki habang siya ay tumalon pababa mula sa likod ng Iron Rock. Kasabay nito, gumawa din si Yezuan ng kanyang hakbang. Mabangis na ghost break. Walang gaanong kasanayan, mamatay. Itinaas ng kalbong lalaki ang kanyang malaking talam at mabangis na pinutol. Ang liwanag ng talam ay muling bumasag sa grupo ng mga mabangis na multo. Gayunpaman, madaling umiwas si Yezuan at nahati sa dalawa. Mabangis na ghost break. Mabangis na ghost break. Isa pang 200 mabangis na multo ang sumugod. Hindi pa rin maintindihan ng kalbong lalaki kung paano nahati si Yezuan sa dalawa. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan at ipinagpatuloy ang kanyang pagkilos. Ngunit sa sandaling ito, 100-layer Demon Fox clone. Biglang may aura na nakatawag sa atensyon ng kalbo. Nang lumingon siya, napagtanto niyang may karagdagang figure na malapit sa kanya. Hindi, mahigit 100 sila. Ang mga daang figure na ito ay may hawak na mga letigo sa kanilang mga kamay. Nang ibalik niya ang kanyang ulo, hinampos siya ng mga ito. Sa loob ng isang tiyak na distansya, maaaring itago ni Yezuan si Luoluo sa artifact space. Kasabay nito, maaari rin niyang palayain si Luoluo. Siyempre, ang distansya ng paglabas ay mas malapit kaysa sa distansya ng imbakan. Gayunpaman, ang ikinagulat ng kalbong lalaki ay na kahit siya ay hindi alam kung saan nagmula si Luoluo. Pagharap sa walang katapusang letigo, kumislap ang mga mata ng kalbo. Biglang sumulpot sa tabi niya ang 2 bangkay na bakal. Gayunpaman, sila ay mga bangkay na bakal sa unang baitang disaster ng espiritu. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang 2 bakal na bangkay, sila ay sinunggaban ng grupo ng mga mabangis na multo. Bagamat may disenteng depensa ang mga bakal na bangkay, hindi nila napigilan ang pag-atake ng napakaraming mabangis na multo. Sa isang iglap, nagkawatak-watik sila at nilamon. Brat, papatayin kita. Hindi pinansin ng kalbong lalaki ang mga letigo ni Luoluo at mabangis na tinadtad si Yezuan. Agad na nahati sa 2 ang grupo ng mga mabangis na multo. Maging si Yezuan ay tinadtad sa kalahati. Gayunpaman, ito ay isang after-image lamang ni Yezuan. Sa sandaling ito, ang mga letigo ni Luoluo ay hamampas din sa kalbong lalaki at agad siyang iginapos. Star Snatcher. Naningkit ang mga mata ni Luoluo. Sa susunod na sandali, ang true chi at stamina ng kalbo ay hinigop ng mga letigo. Ano? Nagulat ang kalbo. Dati, akala niya ay hindi malakas ang atake ni Luoluo, kaya hindi niya ito gaanong pinansin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng kakayahang sumipsip ng kanyang true chi at stamina. Okay lang kung ang true chi niya lang, pero talagang naabsorb ang stamina niya. Hindi ito magandang senyales. Siya ay nasugatan na, at ngayon na ang kanyang tibay ay hinihigop, ang kanyang kadaliang kumilos ay lubos na mababawasan. Luoluo, magaling. Nagpuri si Yezuan sa kanyang puso habang siya ay gumawa ng isa pang hakbang. Isa pang 200 mabangis na multo ang sumugod. Ang galaw na ito ng mga mabangis na multo ay medyo maganda, ngunit dahil sa mababang cultivation ni Yezuan at sa katotohanang hindi niya ginamit ang Eye of Glory,
ang mabangis na mga multo ay madaling ikinalat ng kalbong lalaki. Break. Ang true chi at stamina ng kalbo ay patuloy na hinihigop habang ang kanyang mukha ay naging malungkot. Gayunpaman, ang latigo sa kamay ni Luoluo ay isang upper-grade supreme spiritual artifact. Sa madaling salita, isa itong third-grade supreme spiritual artifact, kaya hindi ganoon kadaling masira. Tikman mo ang galaw na ito, Rainbow Demonic Flame. Kabanata 10:28, natagpuan nito, ang tunay na katawan. Nanlaki ang mga mata ng kalbo habang nagmamadaling maglaslas gamit ang kanyang espada. Ay hindi, ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Gayunpaman, nag-react siya sa susunod na sandali at nagmamadaling nakipagsanib puwersa sa kanyang mga doppelganger para umatake. Thunderfire Sword Technique, Thunderfire Combined Attack. Kasabay nito, ang sinag ng espada ng kalbong lalaki ay nahahati na sa kalahati si Luoluo. Whoosh! Ang Luoluo na nabuo mula sa True Chi ay agad na nawasak. Doppelganger lang pala. Ano? Nagulat ang kalbo. Akala niya iyon ang totoong katawan ni Luoluo. Hindi niya inaasahan na ito ay isang smokescreen. Hehe, tapos ka na. Biglang umajijek si Luoluo. Sa sumunod na sandali, biglang bumuhos muli sa katawan ng kalbo ang vital energy at physical strength na hinigop mula sa katawan ng kalbo. Path! Biglang naging magulo ang inner breath ng kalbo. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Mas malala pa ang mga sugat niya. Gayunpaman, may mas malakas na galaw na dumarating sa kanya. Break! Itinaas muli ng kalbong lalaki ang kanyang broadsword sa itaas ng kanyang ulo at nilaslas pababa. Ang sword gleam ay agad na sumugod at bumangga sa Thunderfire Combined Attack ni Yezuan. Dagandong! Isang malakas na shockwave ang lumabas. Walang sino man ang nangunguna sa pag-ataking ito. Gayunpaman, hindi lang isang pag-atake si Yezuan. Mayroon siyang tatlo. Disintegration Eye, Beats. Dalawang disintegration ray ang dumapo sa dibdib at ulo ng kalbong lalaki, na tumama sa dalawang mahahalagang punto. Ano? Bumaba ang tingin ng kalbo at nakita niyang mabilis na nagiging abo ang dibdib nito. Nakita pa niya ang pagtibok ng puso niya. Gayunpaman, ang pinaka-nakamamatay ay ang disintegration ray na dumapo sa kanyang ulo. Ang kanyang utak ay nawasak sa abo. Namuti ang mga mata ng kalbo at namatay siya sa mismong lugar. Phew, patay ka na sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Sa totoo lang, medyo nababalisa siya. Hindi pa gaanong nakakabawi ang lakas ng kanyang mata, ngunit natatakot siya na baka mas marami pang pagbabago sa susunod. Kaya naman pinatay muna niya ang kalbo. Kung ang kanyang kapangyarihan sa mata ay nakuhang sapat upang magamit ang mata ng kaluwalhatian, ang kalbong lalaki ay matagal nang namatay. Sa sandaling iyon, iwinagayway ni Luoluo ang kanyang mahabang latigo at ibinato ang lahat ng interspatial ring sa kalbong lalaki kay Yezuan. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa 9th grade True Energy Disaster. Tumunog ang system notification. Sa wakas ay nakalusot na si Yezuan sa 9th grade True Energy Disaster. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Spirit Disaster. Ang pagpasok sa Spirit Disaster ay isang ganap na pagpapabuti. Ang kanyang pangangatawan, chi, at enerhiya ng pag-iisip ay lahat ay makakaranas ng isang husay na paglukso. Hanggat makakalagpas siya sa Spirit Disaster, ang kanyang Eyes of Illusion at iba pang mental attack ay mapapabuti rin ng husto. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi gumamit ng mental attack si Yezuan sa mga eksperto sa Spirit Disaster. Ding! Nakumpleto na ng host ang unang round. Tumunog ang system notification. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Naghintay siya ng ilang sandali, tinitingnan ang kanyang pagnanakaw habang naghihintay para sa ikalawang round ng random mission. Gayunpaman, ang random mission ay hindi lumitaw ng mahabang panahon. Hindi naintindihan ni Yezuan ang sitwasyon, ngunit naramdaman niya na dapat siyang maghanap muna ng lugar para makapagpahinga. Agad siyang naghanda na umalis kasama si Luoluo. Ngunit sa sandaling iyon, tuldok, ding! Nagsimula na ang second round ng random mission. Maaring piliin ng host ang mission route. Una, patayin ang humahabol. Pangalawa, takasan ang pagtugis. Ang limitasyon sa oras ay isang araw. Kung nabigo ang misyon, isang devar point ang ibabawas. Panipi, tumunog ang system notification. Napatulala si Yezuan. Patayin ang humahabol. Nasaan ang humahabol?
Higit pa rito, kung ang misyon ay nabigo, ang DevR point ay ibabawas. Hindi ba ito isang scam? Hindi naging madali para sa akin na makaipon ng 2 DevR points. Kapag nabigo ang misyon, ibabawas. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Kasabay nito, naunawaan niya na kung wala siyang mga DevR point at nabigo sa misyon, ang kanyang mga DevR point ay magiging negatibo. Kailangan niyang makabawi sa hinaharap. Noong una, gusto niyang mag-ipon ng 3 DevR point para i-evolve si Luoluo o Wei Zhenchen. Hindi niya inaasahan na magmumut si Luoluo. Pagkatapos mag-mutate, kakailanganin ni Luoluo ng napakaraming DevR point para muling mag-evolve. Hindi naglakas loob si Yezuan na isipin ito. 3 DevR point lang ang kailangan ni Wei Zhenchen para mag-evolve sa pagkakataong ito. Kaya naman, nagpa siya si Yezuan na i-evolve si Wei Zhenchen pagkatapos makalap ng 3 DevR point. Sa hitsura nito, maaaring may ilang hindi inaasahang pangyayari. Whatever, as long as I complete the mission, hindi mababawasan ang DevR points. Ayaw masyadong mag-isip ni Yezuan. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang humahabol. Hindi katalinuhan na tanggapin niya ang misyon ng padalos-dalos. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman niya ang isang malakas na aura. Ito ay, hindi bababa sa 3rd grade spirit disaster. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan, at maya-maya, isang figure ang pumasok sa kanyang paningin. Pinagsama-sama ang mata ng pahayag at mata ng pagdama, naramdaman niyang pamilyar ang figure. Ding, lumitaw na ang humahabol. Muling tumunog ang system notification. Kasabay nito, lumitaw ang marka ng paglamon sa ulo ng figure. Sa wakas ay dumating na ang humahabol. Nakasuot ng metal mask ang humahabol. Ito ang bangkay ng Ghost Corps Daoist. Nabura na ni Yezuan ang marka ng Ghost Corps Daoist. This time, nahanap na siya ng bangkay ng aswang dahil sa kaguluhan kanina. Teka, parang pamilyar ang bangkay ng multo na ito. Biglang huminto si Yezuan. Sa sumunod na sandali ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bangkay ng aswang na ito ay tila si Feng Wuchen. Si Feng Wuchen. Paano ko siya papatayin? Panipi. Nagulat si Yezuan. Young Master, may darating. Sa sandaling ito, napakalapit ng bangkay ng multo na kahit si Luoluo ay napansin ito. Sa sandaling matapos magsalita si Luoluo, isang system notification ang muling tumunog sa isip ni Yezuan. Ding, mangyaring tanggapin ang misyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ituturing itong pagsuko sa misyon. Countdown ng 3 segundo. 3, 2. Nang marinig ito, mabilis na sinabi ni Yezuan sa kanyang isip, tanggapin ang pangalawang misyon. Ding! Matagumpay na tinanggap ang misyon. Limitasyon sa oras, 1 araw. Nakakatawang biro, ito ay si Feng Wuchen. Hindi ito magagawa ni Yezuan. Higit pa rito, si Feng Wuchen ay nasa 3rd grade spirit disaster na. Isa siyang bangkay ng multo na masusing pinino ng Ghost Corps Daoist. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit sa kalbong lalaki na pinatay ni Yezuan. Ang pinakamahalaga, si Yezuan ay walang kahit isang trump card ngayon. Pinagsasama ang 2 puntong ito, kinailangan ni Yezuan na umalis. Siya si Feng Wuchen. Fair na, tiningnan ni Yezuan ang mabilis na papalapit na si Feng Wuchen at nagmamadaling sinira ang kawalan. Pagkatapos, hinailan niya si Luoluo at pumasok. Whoosh! Sinarado ang walang laman na pinto. Makalipas ang 3 segundo, si Feng Wuchen ay sumisingil, ngunit wala na siya. Huli na siya ng isang hakbang. Sa sandaling ito, dumaan na si Yezuan sa walang laman na pinto at nakarating sa pasukan ng Land of the Dead. Young Master, ang taong iyon ngayon ay si Kuya Wuchen. Nagtatakang tanong ni Luoluo. Oo, naging mandirigma na siya ng Ghost Corps Daoist. Parating siya para patayin ako. Kabanata 10:29. Kaya mo ba siyang iligtas? Tanong muli ni Luoluo. Wala akong solusyon sa ngayon, pero baka magawa ko kung mahahanap ko ang bangkay. Umiling si Yezuan. Ang corpsman ang nagpalit kay Feng Wuchen sa ganitong estado, kaya maaaring may paraan para maibalik si Feng Wuchen sa kanyang orihinal na estado. Kung hindi pwede, kailangan na lang niyang mabawi ang kanyang alaala. Ang mga bangkay ng multo ay iba sa mga bangkay ng labanan. Buhay pa sila, kaya baliwala ang multong fetus sa katawan nila. Ngayong tinanggap na niya ang misyon na tumakas,
kailangan na lang niyang magtago ng isang araw at maituturing na kumpleto na ang misyon. Wala siyang corpse ghost mark sa kanyang katawan, kaya hindi magiging problema para sa kanya na makahanap ng isang desyerto na lugar na mapagtatagwan. Luo, humanap muna tayo ng mapagpahingahan. Nakahanap silang dalawa ng mapagtatagwan sa Land of the Dead. Ang kakanyahan ng enerhiya sa Land of the Dead ay higit na sagana kaysa sa Thousand Flower Valley. Maaaring makuha ni Luo ang essence energy dito anumang oras para mapabuti ang kanyang cultivation. Malapit nang makalusot si Luo, at ngayong nakakuha na siya ng napakaraming mataas na antas na kayamanan, malamang na makakalusot na siya sa oras na matapos ni Yezuan ang random na misyon. Nagtago sina Yezuan at Luo sa isang lambak. Tiwangwang at baog, kaya nanatili sila roon ng isang araw. Makalipas ang isang araw. Ding! 10,000 swords return to origin is of cooldown. Ding! Wala sa cooldown ng Overlord's Infinite Sword. Ding! Summon Golden War God is of cooldown. Ang tatlong trump card ay walang cooldown. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Yezuan ang tunog ng system notification. Ding! Nakumpleto na ng host ang second round ng random mission. Sa wakas, natapos na ang ikalawang round ng random na mission. Sumunod ay ang ikatlong round ng random na mission. Ding! Nagsimula na ang ikatlong round ng random mission. Kill the Corpseman. Time limit ay 1 buwan. Kapag natapos na ang misyon, susulong si Wei Zhenchen ng isang beses at pipirma ng kontrata sa paglago kasama ang host. Kung ang misyon ay nabigo, 3 DevR points ang ibabawas. Panipi, nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa wakas ay narating na niya ang yugto kung saan maaari niyang patayin ang lalaking bangkay. Gayunpaman, magiging mahirap na hanapin ang corpseman sa loob ng 1 buwan dahil wala siyang ideya. Huwag muna nating isipin ito. Ang huling gantimpala ng chain random mission na ito ay hayaan si Wei Zhenchen na umabant ng 1 beses at pumirma ng growth contract sa kanya. Hindi naintindihan ni Yezuan kung ano ang kontrata ng paglago, kaya agad niya itong sinuri. Tapos, nabigla din siya. Hanggat na kumpleto niya ang misyon sa pagkakataong ito, ang antas ng paglilinang ni Wei Zhenchen ay tataas din hanggat kumakain siya ng mga ores at armas sa hinaharap. Sa kabilang banda, tataas din ang antas ng cultivation ni Wei Zhenchen hanggat kinakain niya ang mga ores at armas na ito. Ang ilan sa mga ores na nakuha ni Yezuan dati ay kailangang ibigay kay Wei Zhenchen. Hanggat natapos niya ang misyon na ito, hindi niya kakailanganing gamitin ang mga ito sa hinaharap. Mabuti, ang gantimpala na ito ay hindi masama. Medyo nasa sabik si Yezuan. Kabilang sa mga gantimpala, ang isa na nagpatuwa sa kanya ay ang ebolusyon ni Wei Zhenchen. Iyon ay magliligtas sa kanya ng 3 DevR points. Pagkatapos umaban, tataas ang amplification at lakas ng Heaven Shocking Sword, at ang 10,000 swords return to origin ay maaari ding tumaas sa 1,000 swords level. Sa ngayon, nasa 100 swords lang si Wei Zhenchen at medyo hindi na ito sapat dahil madali itong masira. Kung kaya niyang itaas ito sa 1,000 espada, kung gayon ito ay talagang kahanga-hanga. Mapapatay ko lang ang corpseman sa loob ng 1 buwan. Bulong ni Yezuan. Nang malapit na siyang lumabas at maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa corpseman, binigyan siya ng system ng isa pang abiso. Ding! Nakalusot si Luo. Pagkatapos ng 1 araw ng pagpino, sa wakas ay nakapasok si Luo sa ika-9 na antas ng True Energy Disaster, nakapareho ni Yezuan. Luo, ilang araw sa palagay mo kakailanganin mong makalusot sa Spirit Disaster? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Kung normal kong maabsorb si Yuan Chi, kakailanganin ko ng 15 araw. Kung pinupino ko ang mga makalangit na kayamanan, ito ay magiging mas mabilis. Sagot ni Luo. Sa kanyang pangangatawan, naaabsorb niya si Yuan Chi anumang oras. Ito ay tulad ng isang 24/7 hack. Ito ay masyadong kamanghamanghang. Kahit na naiingit si Yezuan, hindi siya umaasa sa cultivation para mag-level up, kundi sa DevR points. Higit pa rito, si Luo ang kanyang kayamanan. Kung mas malakas ang pangangatawan ni Luo, mas magiging masaya siya. Mabuti, ngayon ay lalabas tayo at maghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa lalaking bangkay. Tumayo si Yezuan at sinabi, saan natin siya hahanapin? Napakurap si Luo at nagtanong.
Ang Hundred Ghost Sect, direktang sumagot si Yezuan. Naalala pa niya na noong una siyang pumasok sa Land of the Dead, nakilala niya ang 6 na 9th level na True Energy Disaster Youths. Nang makita nilang 6 si Yezuan na nakikipag-usap sa Corpseman, handa silang hulihin siya at ibalik siya sa sekta para sa interogasyon. Ang 6 na taong ito ay mga disipulo ng Hundred Ghost Sect. Kaagad, dinala ni Yezuan si Luo at sumugod sa Hundred Ghost Sect. Ang Nether City ay nasa teritoryo ng Hundred Ghost Sect. Gayunpaman, ito ay sinira sa lupa ng bangkay ng balyena ng Kunpang kahapon. Sinira ni Yezuan ang kawalan at bumalik sa labas ng Nether City. Sa oras na ito, nawala ang bangkay ng balyena ng Kunpang na Samire sa Nether City. Masyadong malaki ang bangkay. Walang sino man ang maaaring maglaman nito sa interspatial ring. Bukod dito, kinokontrol ng Hundred Ghost Sect ang mga multo, hindi mga bangkay. Wala silang kakayahan na kunin ang bangkay ng balyena ng Kunpang, kaya't maaari lamang nilang i-dissect ito. Tumingin si Yezuan sa malayo at agad na tinungo ang Hundred Ghost Sect. Ang Hundred Ghost Sect ay malapit sa Nether City. Sa kaharian ni Yezuan, inabot lang siya ng kalahating araw para makarating doon. Pagkatapos ng kalahating araw, dumating si Yezuan sa Hundred Ghost Sect. Young Master, papatayin ba natin ang daanan natin? Tanong ni Luo. Saglit na huminto si Yezuan, pagkatapos ay nagsabi, ang Hundred Ghost Sect na ito ay may eksperto sa ika-4 na antas ng Spirit Disaster. Hindi pa ako nakakalusot sa Spirit Disaster, kaya kung ako ay mapalibutan at aatakehin ng buong sekta, ito ay lubhang mapanganib. Young Master, kukuha ka na naman ba ng gamit? Naalala ni Luo ang kakayahan ni Yezuan na makipagpalitan ng mga kayamanan. Oo, may ipapalit muna ako. Who knows, baka makalusot ako sa Spirit Disaster. Tumango si Yezuan at agad na lumapit. Sinota, nang dumating si Yezuan sa pasukan ng Hundred Ghost Sect, hinarang siya ng 2 nagbabantay na disipulo. Ang 2 nagbabantay na disipulong ito ay parehong dalubhasa sa Spirit Disaster. Kayong 2, sinusunod ko ang utos ng aking amo at narito ako para makipag-deal sa iyong sekta. Sabi ni Yezuan, isang deal. Anong klaseng deal? Panipi, nagtatakang tanong ng isa sa mga nagbabantay na alagad. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang kinuha ang Ghost King Pearl, Netherworld 10,000 Ghosts Banner, at White Bone Sword. Sinabi niya, ang lahat ng ito ay pinino ng aking Panginoon. Siguradong magiging interesado ka. Pagkatapos, nagsimula siyang magpakilala sa kanila. Pagkarinig nito, nagliwanag ang mga mata ng 2 nagbabantay na alagad. I see, sumama ka sa akin. Isasama kita sa Elder ng Refining Hall. Isa sa mga nagbabantay na disipulo ang inakay si Yezuan sa bundok. Kahit na ang Hundred Ghost Sect ay hindi malakas sa Land of the Dead, napakalaki pa rin ang kita para kay Yezuan. Tinansya ni Yezuan na ang Hundred Ghost Sect ay nais ng hindi bababa sa 100 set ng kagamitan. Ayon sa nakaraang presyo, ito ay magiging higit sa 1,000,000 high-grade crossing disaster pills. Kabanata 1030, 30,000 high-grade crossing disaster pills para sa isang set. Iyon ang presyo sa isip ni Yezuan. Hanggat mayroong 100 set, ito ay magiging 3,000,000 high-grade crossing disaster pills. Ang 200 set ay magiging 6 na milyon, at ang 300 set ay magiging 9 na milyon. Kapag dumating ang oras na iyon, kailangan pa bang mag-alala ni Yezuan na hindi makalusot sa Spirit Disaster? Hanggat nakalusot siya sa Spirit Disaster, mayroon bang sinuman sa Hundred Ghost Sect na makakapigil sa kanya? Siyempre, nadama ni Yezuan na mas mabuting huwag gumawa ng isang bagay na napaka-immoral. Sobra na ang pagkuha ng pera ng ibang tao at pambubugbog sa kanila. Sa pangunguna ng nagbabantay na disipulo, natagpuan ni Yezuan ang Elder ng Weapon Forging Hall ng Hundred Ghost Sect. Elder, ikaw, sigaw ng nagbabantay na alagad mula sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo? Nasa critical moment ako ngayon. Kung walang importante, magwala ka. Isang galit na boses ang nagmula sa loob. Nang marinig ito ng disipulo, natakot siya kaya kinilig siya at sinabing, Kuya, may gusto ka. Sigurado akong magiging interesado ka. Kriek. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng patio, at lumabas ang isang maputing buhok.
Kung ang bagay ay hindi nahuli sa aking mata, ikaw ay patay na karne. Sinabi ng maputing buhok na matandang lalaki sa disipulo, pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin kay Yesuan. Sa pagkakataong iyon, napangiwi siya. Anong magandang bagay ang mayroon ng isang 9th grade true energy disaster brat? Brat, kung hindi ka makakapaglabas ng magandang bagay, pipilipitin ko yung ulo mo. Sigaw ni Elder Yu. Hindi nag-aksaya ng oras si Yesuan at kumuha ng 3 set. Ang Ghost King Pearl, ang Netherworld 10,000 Ghosts Banner, at ang White Bone Sword. Nang pumasok ang 3 bagay na ito sa mga mata ni Elder Yu, nagliwanag ang kanyang mga mata. Si Elder Yu ang elder ng Weapon Forging Hall ng 100 Ghost Sect, at kaya niyang gumawa ng 3rd rank sovereign spiritual treasures at iba't ibang kayamanan. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang 3 bagay na inilabas ni Yesuan. Mabilis siyang humakbang at inagaw ang 3 bagay mula kay Yesuan, pagkatapos ay maingat na sinuri ang mga ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Yesuan ang mga function at katangian ng 3 item. Sino ang nagpino nito? Tanong ni Elder Yu. Aking amo. Casual na sagot ni Yesuan. Kung gayon sino ang iyong Panginoon? Tanong ulit ni Elder Yu. Kahit na hindi niya mapino ang mga item na iyon, ngunit ang Panginoon ni Yesuan ay talagang nagawang pinuhin ang mga ito. Nangangahulugan iyon na ang Panginoon ni Yesuan ay nasa 3rd grade spirit disaster, o mas mataas pa. Ang aking Panginoon ay isa lamang walang pakialam na wild crane. Ngayon, ipinadala niya ako dito para makipagdeal sa iyong iginagalang na sekta. Kung magiging maayos ang pagtutulungan, mas marami pang kayamanan ang may hahatid, patuloy ni Yesuan. Higit pang mga kayamanan. Nang marinig ito, tumaas ng husto ang mga kilay ni Elder Yu. Nangangahulugan ito na mayroong higit pang mga kakaibang bagay, na maaaring lubos na magpapataas ng lakas ng 100 Ghost Sect. Alright, this deal is done. Magkano ang 3 items na ito? Mabilis na nagpasya si Elder Yu. Ghost King Pearl, Netherworld 10,000 Ghosts Banner, at White Bone Sword. Ang 3 ito ay gumagawa ng isang set, at bawat set ay nagkakahalaga ng 30,000 high-grade crossing disaster pills. Direktang sinipi ni Yesuan ang presyo. Ang dahilan kung bakit marami siyang sinabi ngayon ay para bigyan si Elder Yu ng ilusyon na ito ay isang pangmatagalang deal. Ang 3 bagay na ito ay mga pampaganya lamang, at may mas magagandang bagay na darating. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa Elder ng ganoong maling impresyon ay magagawa niyang humingi ng napakataas na presyo. 30,000 high-grade crossing disaster pills. Nang marinig ang presyong ito, nang inag ang puso ni Elder Yu. Brat, hindi ka masyadong matako. Ito ang presyong itinakda ng aking Panginoon, at wala akong karapatang baguhin ito. Kung iniisip ng iyong mahal na sekta na ito ay masyadong mahal, pagkatapos ay maglalakbay ako ng kalahating buwan sa Nether Ghost Sect. Pagkatapos magsalita ni Yesuan, tumalikod siya at umalis. Maghintay. Agad na tinawag ni Elder Yu si Yesuan. Anong biro, paano niya mabitawan ang isang itik na luto na? Ilang set ang gusto mo this time? Tanong ulit ni Elder Yu. 500 set. Iniunat ni Yesuan ang kanyang kamay. 500 set. Ang bilang na ito ay nagbigay ng takot kay Elder Yu at sa disipulong nagbabantay sa bundok. Isang set ng 30,000 high-grade crossing disaster pills, at 500 set ay katumbas ng 15,000,000 high-grade crossing disaster pills. Ito ay isang malaking bilang. Dapat malaman ng isang tao na kahit si Elder Yu mismo ay hindi makakainom ng 15,000,000 high-grade crossing disaster pills. Gayunpaman, ang impluwensya ng 100 Ghost Sect ay hindi masama, kaya ito ay katanggap-tanggap. Ang 15,000,000 high-grade crossing disaster pills ay sapat na upang lumikha ng isang elite na henyo, ngunit ang mga bagay na ito ay maaaring lubos na magpapataas ng kabuuang lakas ng sekta. Ang perang ito ay dapat nagastusin. Kinakalkula ni Elder Yu sa kanyang puso. Maraming mga ghost spirit sa 100 Ghost Sect, at kailangan nilang palakasin ng mga ghost fetus. Kung ang lahat ng mga espiritu ng multo ay nakaimbak sa Netherworld 10,000 Ghosts Banner, maaari nilang dahan-daang mapataas ang kanilang lakas, at ito ay magliligtas ng maraming ghost fetus. Tila isang kawalan ngayon, ngunit kailangan niyang isipin ang hinaharap.
Makalipas ang 1 taon, makalipas ang 2 taon, makalipas ang 5 taon, makalipas ang 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, ilang ghost fetus ang gagamitin para palakasin ang mga espiritong multo. Kung ihahambing dito ang 15 milyong high-grade crossing disaster pills, isa lang itong patak sa karagatan. Bukod dito, ito ay epekto lamang ng Netherworld 10,000 Ghosts banner. Naroon din ang Ghost King Pearl at ang White Bone Sword. Sige, tapos na ang deal na ito. Nagdesisyon si Elder Yu nang isipin niya ang mas maraming kayamanan sa hinaharap. Magaling, ngumisi si Yezuan. Agad na sinimula ni Elder Yu ang pakikitungo kay Yezuan. Maingat niyang sinuri ang kalidad ng bawat set ng kagamitan. Sa wala pang 10 minuto, lahat ng 500 set ng kagamitan ay ipinagpalit, at nakatanggap si Yezuan ng 15 milyong high-grade crossing disaster pills. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit pumayag si Elder Yu sa deal na ito ay dahil sa master na binanggit ni Yezuan. Nahulaan niya na ang lakas ng Panginoon ni Yezuan ay hindi ganoon ka-simple. Kung tutuusin, ang makapagbigay ng pagkakataon sa isang 9th grade true energy disaster na disipolo na lumabas para makipagkalakalan, hindi ito isang bagay na maaaring magkaroon ng isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, nahulaan niya na ang master na binanggit ni Yezuan ay dapat na lihim na nagmamasid. Kung siya ay manggahas na magkaroon ng anumang mga saloobin ng pagkakanulo, ang 100 Ghost Sect ay malamang na mahaharap sa isang malaking kalamidad. Haha, ngayon makakalusot na ako sa spirit disaster. Tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos ng muling paglitaw ng exchange system, ang kanyang paraan ng pag-level up ay hindi na kasing simple, at ito ay mas madali. Tinansya niya na kakailanganin niya ng humigit kumulang 10 milyong high-grade crossing disaster pills para makalusot mula 9th grade true energy disaster hanggang 1st grade spirit disaster. Gayunpaman, natural na mabuti na magkaroon ng higit pa. Kung tutuusin, ito ay tansya niya lamang. Ang dagdag na 5 milyong high-grade crossing disaster pills ay maaari ding gamitin upang pagsamahin ang kanyang cultivation. Kuya ikaw, may deal pa ako dito. Interesado ka ba? Pagkatapos ng deal, nagtanong muli si Yezuan. Ano ito? Nagningning ang mga mata ni Elder Yu habang nagmamadaling nagtanong. Kailangan ng aking Panginoon ng malaking halaga ng mga materyales sa panday para mapeke ang mga ito, kaya gusto kong bumili ng ilan. Dahan-daang sabi ni Yezuan. Forging materials, supreme spiritual artifacts. Nagtaas ng kilay si Elder Yu at nagtanong, ilan ang kailangan mo? Bigyan mo ako hanggat mayroon ka. Sabi ni Yezuan na may time na ekspresyon. Nanginginig ang puso ni Elder Yu habang maingat na nagkalkulas sa kanyang puso, pagkatapos ay sinabi, ang 100 Ghost Sects Refining Hall ay may humigit kumulang 10 milyong high-grade crossing disaster pills forging materials.